Amen. Praise the Lord. Babasahin ko po ang dalawang talata na ating pong mga pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ito po sa Genesis chapter 22 verse 1 and 2, tsaka sa James chapter 2 verse 23. Ito po ang sinasabi sa Genesis chapter 22 verses 1 and 2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Dito naman po sa James chapter 2 verse 23, natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Praise the Lord. Kumusta po kayo mga kapatid? Yan. Salamat po sa inyong panalangin mga kapatid sapagkat sa biyaya ng Panginoon, sabi po ng aking pisyo ay hindi naman siya frozen shoulder. No? Praise the Lord. Nag-inflame lamang yung aking tendon. Kaya medyo naitataas ko na po siya. Hindi po katulad dating. Hindi ko siya maitaas. Ngayon po naitataas. So, binigyan pa po ako ng, pwede na mangyakap, ano? sa asawa. So, binigyan pa po ako ng 2 linggo pa na pahinga. Ayun. Pahinga muna, anak. Pahinga muna, iho. Nag-aaral po ako sa PMI isang taon Yung pong PMI Roosevelt dito sa Quezon City. Tinatawag po yun na pamantasang malapit sa ilog. Kasi tabi ng ilog yun saan ka nag-aaral? Sa PMI, pahinga muna, iho. Ayan. So, yun po. Purihin po ang Panginoon. Nais ko po simulan ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga sa kwento. Mayroon pong classic na kwento. Ito po ay narinig nyo na. Patungkol po doon sa isang palabas na ito pong lalaking ito ay nagpapalabas po siya sa mga delikadong lugar. Katulad po ay nagkaroon ng isang palabas sa Niagara Falls. No? At siya po ay nagpalabas na lumalakad po siya sa tali lamang o sa lubid na ang kanyang buhat lamang ay yung pong pole, isang mahabang pole. At siya po ay lumalakad doon. So nung panahon po yun, sa isang parte ng Niagara Falls ay nagpalabas po siya doon at maraming tao po ang nanood. Pinakita po niya kung paano siyang lumakad doon sa lubid, sa tali na ang hawak lamang po niya ay mahabang pole. At siya po ay nakarating doon sa kabila at nakabalik. So palakpakan po yung mga tao. Tapos sabi po ng lalaking ito na nagpapalabas, naniniwala ba kayo na kaya ko ring magtawid ng isang wheelchair na ang gulong ay isa lamang patungo sa kabila at maibabalik ko dito? So sabi po ng mga tao, naniniwala kami sa iyo sapagkat ikaw ay magaling. So ginawa po ng lalaking ito ay kinuha po niya yung wheelchair na kung saan mayroon lamang isang gulong at itinilagay niya po doon, dinala niya po sa kabila at siya po ay nakabalik sa kabila. Nakabalik sa kanyang pinanggalingan. So muli po ay nagpalakpakan yung maraming tao at nagsisigawan, ang galing talaga ng taong ito sa kanyang palabas. So sabi po muli ng taong ito, okay, ngayon po naniniwala ba kayong kaya kong magsakay ng tao sa bangkong ito, sa wheelchair na ito, na itatawid ko sa kabila at ibabalik ko dito sa aking pinanggalingan? Sabi po ng mga tao, naniniwala kami sapagkat ikaw ay magaling. Ngayon, ang sabi po ng tao, sige po, kung naniniwala po kayo, sino po magbo-volunteer sa inyo na sumakay dito? So, tumahimik ang lahat ng tao, no? Tahimik silang lahat sapagkat naniniwala lamang sila sa salita. Pero doon sa actual na magbo-volunteer ay wala pong gustong umupo para po sumakay doon at pumunta doon pupuntahan sa kabilang pampang at pabalik po doon sa kanyang pinanggalingan. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay tungkol sa buhay ni Abraham at ito po ay ating pamamagatan ng Abraham, huwaran ng pananampalataya. Alam po natin yung ilang highlight sa buhay ni Abraham. Siya po ay maayos ang kanyang pamumuhay, may magandang kalagayan sa buhay, namumuhay doon sa Ur at ito ay nakita natin umalis siya doon at tumungo doon sa lugar na kung saan ay pinagdahlan sa kanya ng Diyos. Ang mga highlights sa buhay niya ay 25 taon siyang naghintay bago po binigyan ng anak at nung siya ay binigyan ng anak ay inutusan ng Diyos na ialay yung kanyang anak
Ano po, at makikita naman po natin na sinusubok lamang siya ng Diyos at nakita po natin kung paano yung kanyang pananampalataya ay pinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang gawa. No? So yung kanyang pananampalataya sa Diyos ay pinakita niya po sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, sa pamamagitan ng nais ng Diyos ay ialay niya yung kanyang anak. So makikita po natin na sabi po ni Santiago, siya po ay itinuring na kaibigan ng Diyos. No? Dahil po doon sa kanyang pananampalataya ay ipinahayag po ng mga nakasulatan na siya po ay itinuring na kaibigan ng Diyos. Katulad po ni David. Kung atin po titignan si David, siya po ay tinaguriang a man after God's heart. No? Ang taong malapit sa Diyos, malapit sa puso ng Diyos. No? Yun po yung sinabi. Pero ito si Abraham, makikita natin ay tinaguriang ama ng pananampalataya na binigyan diin sa bagong tipan. So makikita natin yung pong kanyang pagiging dakilang pananampalataya ay hindi po nagsimula sa isang araw lang. Hindi siya one click na pananampalataya. Masabi natin, sino ba naman ang isang taong naghintay ng 25 taon pagkatapos bigyan ng isang anak ay uutusan ng Diyos na ialay niya yung kanyang kaisa-isang anak. At makikita natin yung kanyang manifestation, wala man lang pagreklamo, bagkos ay nandoon yung pagpapakumbabang sumunod. At ang kanyang pananampalataya, ang Diyos ang siyang magpuprovide. No? Ganun yung kanyang attitude, ganun yung kanyang ipinakitang behavior ng pagpapamalas ng kanyang pananampalataya. At makikita natin na kung saan sasabihin natin ang dakila ng pananampalataya ng taong ito. Pero yung kanyang kadakilaan ng kanyang pananampalataya ay hindi naman parang kabuti na bigla na lang lumitaw sa kanyang puso, no? Sa kanyang pagkatao. Bagkus ito po ay proseso. Yung pong pananampalataya po natin ay nasa proseso. Yung pong maturity natin ay nasa proseso, journey ng ating pananampalataya. Sapagkat kung inyo pong titignan, si Abraham ay marami ding kahinaan. Isa sa highlight ng kanyang kahinaan ay yung kanyang pagkatakot. Matatakotin po siya. Siya po ay nag-aalala, nababahala, natatakot. Ang isang katibayan na siya'y natatakot, nagsinungaling siya. Nandaya siya sa pamagitan na sinabi niyang half-truth. Sinabi niyang yung kanyang asawa ay kapatid niya, which is half-truth. No? Para lamang hindi siya mapatay ni Parao. Dahil natakot siya, dahil si Sarah ay napakaganda at siguradong magugustuhan ito. Ngayon, para makuha ng Parao yung asawa niya, ay papatayin siya. 2 beses niyang ginawa yun. No? Isa sa kahinaan niya kapag may problema sa pamilya, passive yung kanyang response. Yun, isa yun sa mga suliranin ni Abraham. So ibig sabihin, si Abraham ay pangkaraniwang tao na ikukumpara sa ating panahon ay katulad din natin na pangkaraniwang tao. May kahinaan, may pagkukulang, may pagkakasala na ang isang maganda sa kanya ay nagpapatuloy siya sa pananampalataya. No? Nagpapasakop sa Diyos, sinusuko ang buhay araw-araw sa Diyos. Kaya yung kanyang growth ng kanyang pananampalataya ay makikita natin hanggang sa dumating sa puntong, yes Lord! No? Yes Lord! Kahit na itong gagawin ko ay parang napakahirap gawin, pero dahil sa pananampalataya ay kanyang ipinahayag yung kanyang gawa ng pananampalataya. So tignan natin yung isang simpleng tao katulad natin na kinilala ng Diyos na kanyang kaibigan dahil sa kanyang pagpapamalas ng kanyang pananampalataya. Tignan natin ang isang Abraham sa ating kapanahunan na huwaran sa pananampalataya. Pwede natin ikumpara yung ating sarili. Sabihin natin, hindi tayo katulad ni Abraham. Opo, tama yon. Sapagkat iba yung klase si Abraham. Pero tandaan natin, nagsimula din siya katulad natin. Sa simple at nasa proseso ng pananampalataya. At meron tayong ilang makukuha mga sekreto kung bakit dumating sa punto nagdakila yung kanyang pananampalataya. Tignan natin yung ilang mga ipinahayag mula sa mga talatang ating babasahin na kung saan ito ay tinuguri ang Abraham huwaran sa pananampalataya. Una nating makikita sa Genesis chapter 12, from Genesis chapter 11 to 25, no? Maraming mga talata pero
tatalon-talon tayo, kukunin lamang natin yung ilang mga highlights ng ating bibigyan ng diin sa buhay ni Abraham. No? Magpo-focus tayo sa buhay ni Abraham. At marami tayong pwedeng expose o explore sa buhay ni Abraham, pero nais kong bigyan lamang ng diin yung tatlong bagay. Okay? So number 1, ang dakilang pananampalataya ay tumutugon o sumusunod sa tawag ng Diyos. Isa sa makikita natin sa Kanya na ipinahayag ng Kanyang pananampalataya ay yung pagsunod. No? Sabi nga sa kanta sa himnaryo, trust and obey. No? Sumunod ka, basta magtiwala ka at ikaw ay sumunod. Sabi sa Genesis chapter 12 verses 1 to 4, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakilang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod ka si Abram sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. No? So, 75 taon nung siya'y nagpamalas ng kanyang pagsunod sa Diyos. No? Unang-una makikita natin ay yung mula doon sa comfort zone, ay iniwan niya yung kanyang comfort zone para lamang sumunod sa Diyos. Itong comfort zone na ito ay makikita natin, bagamat ito ay comfort zone, maayos ang kanyang pamumuhay doon, maaaring yung kanyang pagninegosyo doon sa kanyang mga hayop na kanyang inaalagaan. Ibig sabihin, ang kaparaanan ng kanilang trabaho, ang kanilang pagninegosyo ay karamihan nakafocus doon sa shepherding, sa mga pag-aalaga sa mga hayop. No? Sa pamamagitan nito ay masasabing mayaman si Abram during that time. No? So comfort zone. Kaso nga lang, isang mapapansin natin, dahil ang bayan na ito ay kilala lang din ito na kung saan ay bayan na namumuhay sa kasalanan. So, comfort zone pagdating sa material things. Kaso nga lang ang problema ay napakataas ng risk na ito ay madaig ka, mahawa ka sa uri ng kaisipan, ng perspektibo, sa uri ng pamumuhay, lalo na sa paglangoy sa kasalanan. So, isang bagay na makikita natin dito ay yung kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, sa plano ng Diyos sa kanya, ay paglayo din doon sa tinatawag na paglangoy sa kasalanan. Alam niyo po, pagdating sa bagong tipan, tayo po ay diniklarang banal, no, holy. Positionally speaking, tayo po ay ginawang banal sa harapan ng Diyos because of the blood of Christ, na ang salitang holy ay set apart. Mula doon sa kumunoy ng kasalanan, tayo inihiwalay mula sa kumunoy ng kasalanan, at sabi nga ay pinahayag na to ay justified. Ito ay ginawang banal sa harapan ng Diyos. No? Bagamat tayo ay nasa proseso ng sanctification, pero positionally, because of the blood of Christ, tayo ginawang banal ng Diyos. Kaya nga, ang laging paalala sa atin, tayo ay nakikisama pero hindi nakikisama. Tayo ay nakikisama pero hindi nakikisama. Tayo ay nagkakasala pero hindi na makasalanan. No? So, possible tayong magkamali, matukso tayong magkasala, pero hindi na tayo lumalangoy. Hindi tayo nag-i-stay doon. Bakit? Inihiwalay na tayo because of the blood of Christ. At ang dapat nating pamumuhay, nasa proseso ng maturity, proseso ng kabanalan, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. So isang magandang naging buhay ni Abraham, nung siya'y sumunod, sabi nga, kapag ikaw ay napalapit sa Diyos, mapapalayo ka sa kasalanan. Amen? Kapag naman nalayo ka sa Diyos, mapapalapit ka sa kasalanan. Yun lang yung simple. No, simple. Sabi nga ni Claire, si Claire ba yun? Si Claire yung si Claire Caso, common sense, sabi niya. So, ibig sabihin, pag ikaw ay napapalapit sa Diyos, ikaw mismo magsasabi, wow, may ginagawang pagbabago ang Diyos sa akin araw-araw. Dahil bunga yun ng pagiging malapit mo sa Diyos. Pagiging biruin mo, napakagandang mapakinggan na idideklara ka ng Diyos na ang kaibigan kong si Mang Pen, ang kaibigan kong si Mang Pen. Di ba, no? Magandang marinig mo
na nangungusap ang banal na espiritu sa iyo na itong si Pastor Jethro ay kaibigan kong si Pastor Jethro, no? Ang kaibigan kong Mang Petok, no? Ang kaibigan kong si Oliver, di ba, no? So, ganun yung masarap mapakinggan sa puso mo na nangungusap ang banal na espiritu. Bakit? Sapagkat napapalapit ka sa Diyos at nakikita mong napapalayo ka sa mga dati mong nilalanguyang mga kasalanan, no? Yun yung isa sa makikita natin kay Abraham. So, ang hamon sa kanya ay iwan, which is good, no? Iwan yung comfort zone na ito na kahit na isasakripisyo niya yung kanyang material things para lang, kasi yung pupuntahan niyang bundok una, hindi niya alam kung saan. Pangalawa, yung pagsasakripisyo, nahahakutin mo lahat ng iyong mga hayop na inaalagaan patungo doon, napakadelikado. Maraming tulisan, maraming pwedeng pumatay sa kanya doon, maraming pwedeng kumuha ng kanyang negosyo doon, ng kanyang mga hayop na inaalagaan. So, ganun, napakahirap ng kanyang gagawin. Pero dahil sa pananampalataya, isinuko niya yung kanyang buhay, na nandun lamang ang pagsusuko ng buhay sa Diyos, na ang Diyos ang siyang mangangalaga sa kanya. Ang Diyos ang magpo-provide, ang Diyos ang magpo-protect. No? Sa pag-alis sa kasalanan, tungo sa pamumuhay, lumalakad sa pananampalataya, at ang Diyos ang siyang magpo-protekta, ang Diyos ang siyang magpapala, ang Diyos ang magpo-provide, ang Diyos ang magpapagaling, ang Diyos ang lahat na kung saan ay mangangalaga sa iyo. Kaya sabi ni David, no? The Lord is my shepherd. Alam ni David yun, na kung saan, kasi shepherd siya na talagang poproteksyonan niya yung kanyang tupa, alagaan niya ang kanyang tupa, pangangalagaan niya ang tupa, ilalagay niya sa pinakamainam na batisan. Kaya ganoon na lamang yung kanyang comparison na kung saan, ako alam ko yun, naiintindihan ko yun, sapagkat ako'y pastol ng aking mga tupa. Kaya ang sabi ko, ang aking Panginoong Diyos, ang aking pastol. Ako'y tupa. No? Kung ako pa, na tao na inaalagaan ko yung aking tupa, mas higit ang nakakaalam ang Diyos. No, sabing gano'n. So, isang hamon na kung saan ay makikita natin na ipinahayag ni Abraham na ang kanyang pananampalataya ay yung tumugon o sumunod sa tawag ng Diyos. No? Umalis doon sa comfort zone at magpatuloy sa paghubog sa pananampalataya na ang tanging asahan lang ay ang Diyos. Pangalawa, yun nga, makikita natin yung mga ilang highlights, inialay niya ang kanyang pinakamahalaga sa kanyang buhay. No? Ang hirap nung kanyang pagpapamalas na yun. Pero maaari sabihin natin, no? Sobrang pagmamahal mo sa iyong minamahal sa buhay, tapos i-offer mo, no? Ang hirap nung kanyang gagawin, pero makikita naman natin na hindi siya nagreklamo, maaga siyang gumising, kumuha ng kahoy, isinama yung kanyang anak, umakyat sa bundok, at talaga nandoon yung kanyang aktwal na pag-o-offer ng kanyang anak. Ngunit walang anumang pag-aalilangan, ipinahayag niya yung kanyang pananampalataya, no? Sabi po ng ating Panginoong Kristo sa Luke chapter 9 verse 23, sumunod kayo sa akin, no? Andun yung diwa ng panawagan ni Kristo, sumunod kayo sa akin. Pasanin niyo ang inyong krus at sumunod sa akin. Marami pong mga tao sa ating kapanahunan na gustong sumunod kay Kristo, pero doon lamang sa prinsipyo ng kalangitan. Parang gano'n, no? Kaya nga sabi ko na maraming tumatanggap kay Kristo bilang Savior. Pero yung Lordship ni Christ, yun yung hindi mo pwedeng paghiwalayin. Gusto kong tanggapin si Kristo as my personal Savior. So may security sa langit. Kasi mayroong parang sense of fear. Dahil kapag hindi mo tinanggap si Christ, hindi ka sumunod kay Christ, hindi ka nagsuko ng buhay kay Christ, so opposite nun, ikaw ay tutungo doon sa condemnation. So, merong sense ng pagkatakot, no? Hindi kaya ka sumusunod kay Christ dahil naramdaman mo, na-realize mo, nalaman mo sa salita ng Diyos, na mahal ka ng Diyos, na kahit di ka karapat-dapat, inibig ka ng Diyos. At bilang pagmamahal mo sa Diyos, bilang pasalamat mo sa Diyos, ay magpapahayag ka ng pagmamahal sa Kanya. Ng pagtugon at ng pagsunod sa Kanyang kalooban. So, maraming tumatanggap kay Kristo bilang Savior. Merong tinatawag na merong resurrection complex na balang araw ay bubuhay na maguli. Bibigyan ng panibagong katawang panlangit. Pero yung Lordship ni Christ, habang nandito sa lupa na naghihintay sa muling pagparito ni Kristo, yung Lordship ni Christ, na sabi nga
selective minsan, ito lang yung kaya kong isuko sa Panginoon eh. Ito lang yung susundin ko sa Lordship ni Christ. Pero itong bagay na itong hirap eh. No? Lalo na yung kasalanan na I love my sin every day. No? Ang hirap isuko itong kasalanan na ito eh. So nagkakaroon tayo ng wrestling, naikipag-wrestle ka sa buhay pananampalataya, sa buhay pagsunod sa Diyos. Kasi kapag, alam natin yan, minsan, pag nagsisermon, sa double edges yung salita ng Diyos eh. Kapag nagsermon ng pastor o sino mang tagapagsalita, kapag tinamaan, pag masakit sa puso, minsan nagtatampo pa doon sa tagapagsalita eh. Sabihin, pinatatamaan nata ako ni Mang Pen eh. Di ba? Pero minsan si Mang Pen, wala namang alam sa buhay natin eh. Di ba? Yung talagang inner na buhay natin, hindi alam ni Mang Pen eh. Yeah, hindi alam yung struggle natin, no? Maaaring ni-reveal lang ng Diyos yung mensahe ng Panginoon kay Mang Pen at nung siya'y nag-sermon at nung araw na yon, gustong magsalita ng Diyos sa buhay mo. Gustong ituwid ka ng Diyos. Kaya nga yung salitang na-bless ako sa sermon. Questionable yun eh. Kasi pwedeng sasabihin mo, kaya ka na-bless, kasi tinamaan yung katabi ko eh. Ganda ng sermon mo, pastor. Kasi tinamaan yung kinaiinisan ko eh. Tinamaan yung kasama ko sa church eh. Mayabang kasi yun eh. Tinamaan siya. Yeah. Minsan ganun, hindi ganun ang ibig sabihin na na-bless ka doon sa mensahe ng Panginoon. Di ba? Kaya ka na-bless kasi talagang tinutuwid ka ng Diyos. Na mensahe ng Diyos hindi para doon sa katabi mo, kundi para sa'yo. Nasasabihin mo, Lord, salamat, tinutuwid mo ko. Opo, Panginoon, tama po yung sinabi mo ngayong umaga. Na-insermon na ito para sa akin kasi tinutuwid mo ko. Gusto mo akong mabago at ayaw mo akong manatili doon sa ginagawa kong mali. Yun yung sasabihin mo, Lord, thank you, na-bless ako sa service ngayong umaga. Talagang alam mo, kilala mo ako. Ginamit mo lang si Pastor Jethro. No? Kasi hindi naman alam ni Pastor Jethro kung ano yung nangyayari sa atin araw-araw. Nababantayan po ba, Pastor Jethro? Hindi. Hindi mas stalker si Pastor Jethro eh, di ba? Hindi alam. Yung mga pastor dito, kahit sino sa bawat isa, hindi alam kung ano nangyayari sa atin araw-araw. Bawat 24 oras, hindi alam. So, nangungusap lang yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, no? Isang bagay na makita natin, laging nag-uutos ang Diyos. Laging nagpapamalas ang Diyos na ikaw ay magpamalas ng pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong pagsunod. No? Lahat tayo dito, pinapunta ng Diyos dito, kalooban niya. Amen? No? Kahit kami, naniniwala kaming, yun ang prayer namin. Sabi namin, Lord, kung hindi mo kalooban, gumawa ka ng kaparaanan. Pigilan mo kami. Yun yung prayer namin mag-asawa eh. Pigilan mo kami. Naniniwala ako, kapag kalooban mo, dadali mo kami sa New Zealand. Kapag hindi mo kalooban, Lord, pigilan mo na. No? Pigilan mo. So, naniniwala akong lahat tayo nila dito, meron siyang dahilan. Amen? Meron siyang purpose, no? Nung nag-uusap nga kami mag-asawa, no? Nakadisino kami sa Bangbang. Ang lagip na tinatanggap namin doon is, ako tumatanggap ako ng lagip ng 23,000 naman eh. Libre bahay, libre kuryente. Libre tubig, libre pagas pa ata, no? Sa gasolina, sa gasol, sa lutuan. So, si Ismael naman, ang lab gift niya is 13,000 naman. So, magkano na? 36,000, ano? 36,000. Tapos, nagkatrabaho siya sa Hope Christian High School. Ang kanyang sweldo nun is 45,000. Magkano na? 36? 81, no? Tapos, ang Bambang, ano yun eh, laging nag-aabot yun eh. Kapag nag-visitation ka, nag-Bible study ka, lagi doon, meron akong bina-Bible study doon, nagbibigay sa akin ng twice a month, ng every meeting namin is 4,000. Biro mo ha, 4,000. So every month, 8,000. Dagdag mo pa 8,000. Magkano na? Is 89,000. Ang 89,000 sa Pilipinas ay pwede mong ikumpara sa pangkaraniwang pastor na 3 beses, no? 3 beses o 4 na beses. Kasi yung standard ng lab gift sa Yemilip, sa amin, sa church namin, is 15,000. Kahit sa Maynila, sa NCR. 15,000, libre kuryente, libre bahay, libre tubig. So, gano'n, 15,000. So gano'n, no? So,
Comfort zone, di ba? Hindi na kami pwedeng pumunta sa New Zealand. No? Dahil lang sa pambihirang prinsipyo. Sabi nga nung ninong kong pastor, Jodit, hindi nakakain yung prinsipyo. Hindi naman talaga nakakain. Hindi nakakain yung prinsipyo. No? Sabi ko, Lord, sige Lord, kung mamumuhay kami sa ganitong sitwasyon, sa ganitong prinsipyo, kami ni Ismael, pwede kami magtiis, pero yung anak namin, di, anong gagawin namin? So nag-pray kami. Mag-pray, Lord, ito sana ang gusto namin, ang prayer namin, etc. Mag-offer ng J1 visa sa Nevada. So may nag-offer sa kanya. Yun yung, Lord, kung kalooban mo, pumunta kami doon. O sige, punta kami doon. Tapos hanggang sa nakilala namin si Jethro. No? So nagkaroon ng kwentuhan. Nagkwentuhan kami ni Jethro. So masabing, pwede magtrabaho sa New Zealand. So sabi namin ng prayer namin mag-asawa, Lord, kung hindi mo kalooban, pigilan mo na. Kung kalooban mo, let it be. No? Possible na 5 taon, pwede kami hanggang dito. No? Tapos, dahil meron siyang purpose. Di ba? Ang kailangan lang nating laging perspektibo, saan man tayo dalhin ng Diyos, merong layunin ng Diyos para sa ating ikabubuti. No? Ang kailangan lang, kung saan ka dalhin ng Diyos, i-maximize mo yung purpose ng Diyos sa'yo. Kami natutuwa kami sa loob ng 5 taon ng aming paglilingkod sa New Zealand. Nagpapatuloy. No? Sumusunod. Yung puso ko sa pagdi-disciple, praise the Lord. Nakakasalamuha ako ng maraming tao para mag-disciple. No? Si Ismael, salamat sa Panginoon, nagtutuloy siya ng pagtuturo ng choir no, sa Harvest. No? Yung i-maximize mo yung purpose ng Diyos sa'yo. No? Bilang Kristiyano na namumuhay sa kabanalan, habang naghihintay sa pagdating sa Panginoon, mag-serve ka. Yun ang Panginoon sa atin, no? Sumunod ka. No? Hindi tayo tinawag ng Diyos, inihiwalay mula sa kasalanan tungo sa pamumuhay na kabanalan. Hindi tayo ginawang Kristiyanong uto. Ano yung Kristiyanong uto? Uto, uupo, tatayo, at uuwi. No? Hindi ganun yung disenyo ng Diyos sa atin. Ang disenyo sa atin ng Diyos, maglingkod tayo. Ano mang avenue ng paglilingkod sa church meron. Pwede tayong magawa. Alam mo, si Kuya Doy lang yung kanyang ministeryo ng pagbibigay ng mensahe every day o every other day o yung message ng isang talata sa Biblia sa sino mang maabot. Diba? Ako hindi ko nagagawa yun pero si Doy ang sipag eh. Diba? Diba? So, hindi mo mamalayan yung impact nun sa tao na mabasa niya yun. Meron siyang struggle. Wow. Nangusap sa kanya sa pamamagitan ng isang talata lang sa Bible. Amen? No, yun yung So, saan maraming avenue na tayo pwedeng maglingkod. No? Hindi tayo disenyo ng Diyos na Kristiyanong uto. Hindi tayo taga Zimbabwe. Ano yun? Sisimba, tapos uuwi. No? So, lahat ng avenue, pwede tayong maglingkod. Kailangan lang natin talagang umalis sa comfort zone natin. Pag sinabing umalis sa comfort zone, kailangan mo magsakripisyo. At ang paglilingkod ay laging nasa prinsipyo ng pagsasakripisyo. Amen? Gagawa ka ng hakbang mula doon sa comfort zone. Pangalawa, makikita natin sa buhay ni Abraham makikita natin yung tatawag na dakilang pananampalataya ay tumatanaw sa pagsubok bilang pagkakataon ng pagsamba. Nasa panahon ng pagsubok, hindi siya nagrereklamo. Hindi siya nagtatampo sa Diyos. Hindi siya nagtatawag na nagpapahayag ng kanyang negatibong damdamin sa Diyos. Bagkus, nakita niya na sa panahon ng pagsubok, pribilehiyo, opportunity to serve and to worship God. No? Sa Genesis chapter 22 verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Biruin mo, no? Mawawalan siya ng anak. Pero ang kanyang kaisipan pa rin, sasamba kami. Biruin mo, no? Siguro pagsubok, pag ako sinubok ng Panginoon, Lord, anong dahilan? Bakit ganito, Panginoon? Sa dami naman na pwedeng parusahan, ba't ako pa? Mabait naman ako Naglilingkod naman ako, Panginoon. Tumusunod naman ako sa iyo. Lagi ako nagsisimba. Pero bakit ako pa? Minsan ganun, Pwedeng magkaroon tayo ng ganung isipan, ganung damdamin.
Pero si Abraham sa proseso ng kanyang pananampalataya, kaya sa tinugiri ang kaibigan ng Diyos dahil yung kanyang attitude. Yes, Lord, kahit na wala, kahit na mahirap, kahit na hindi mo tinutugon ang aming panalangin dahil meron kang purpose, hindi ako magtatampo sa'yo, hindi ako magre-rebelde sa'yo. Patuloy akong maglilingkod sa'yo. Patuloy akong sasamba sa'yo. Patuloy akong magtatapat sa iyo. Patuloy kong mamahalin ang Panginoong Hesukristo. Patuloy kong mamahalin yung aking kapwa. Magpapamalas ako ng pagpapatawad. Magpapamalas ako ng pagtsatsaga. Magpapamalas ako ng pangunawa. Magpapamalas ako ng pagpapasensya. No? So, isang halimbawa ng itong pagkakataon si Job. Di ba si Job? Naalala natin si Job? Di ba? Ano sabi ng lahat? Nawalan siya, di ba? Nawalan siya ng kayamanan, nawalan siya ng mga anak. Nagkaroon siya ng sakit. Anong tinira sa kanya? Isang palayok para may pangkamot siya. Pangalawang tinira sa kanya, asawa niya. Siguro yung asawa niya, naaawa na sa kanya, sabi sa kanyang asawa, sumpa mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Hindi ko alam kung araw-araw siyang ninanag ng kanyang asawa. Biruin mo, no? Nawalan na siya ng lahat, iniwan sa kanya isang nager na asawa. Ang hirap, Ang hirap talaga ng karanasan ni Job, no? So, ano sabi ni Job? Bakit? Ano sabi niya, no? Bakit? Sa panahon lamang ba ng pagsubok? Sa panahon lamang ba ng kahirapan mo, sasambahin ng Diyos? Di ba? At hindi ang tatanggapin mo lamang ba ay kaginawahan at hindi kahirapan? Di ba? So, sabing ganun sa Job, itunuring siyang matuwid ng Diyos. Diba? So, si Esteban, nung siya ay naglilingkod sa Panginoon, ang kapalit ng kanyang pagsuko ng kanyang buhay kay Kristo, under persecuted during that time, sa Acts chapter 8, ay makikita natin sa Acts chapter 7, makikita natin na kung saan si Esteban ay sa kanyang pagsunod, nalagay sa kamatayan ng kanyang buhay, binato siya. Ang hirap nun, no? Papatayin ka sa pamamagitan ng pagbato sa'yo. Napakasakit nun. Pero habang siya'y binabato, habang siya'y namamatay, tumingin siya sa langit. Nandun yung diwa ng pagsamba. No? Si Pablo tsaka si Silas, di ba? Nung nakulong sila dahil sa kanyang kabutihang ginawa doon sa babatang pinalaya sa masamang espiritu, nakulong sila. Anong nangyari? Sa loob ng kulungan, anong ginagawa nila? Umaawit sila ng himno. Di ba? Nagpupuri sa Panginoon. Anong attitude natin kapag may pagsubok tayo? Magulo ba sa bahay? Maingay ba sa bahay? Lagi ba? Wala bang nagluluto? O magulo ba yung bahay? Maingay ba? Dahil lagi nag-aaway? Anong attitude natin kapag may pagsubok na dumarating sa buhay natin? Nandun pa tayo sa diwa ng pagpapakumbaba sa Diyos at sumasamba sa Diyos? Nandun ba tayo sa diwa ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos sapagkat ang pagsubok na ito ay para sa ating ikatatatag, para sa ating ikauhubog, para sa ating proseso ng pananampalataya? Ano ang ating attitude sa panahon ng ating mga pagsubok? Si Abraham, kaya sa ginawang kaibigan ng Diyos dahil sa gitna ng pagsubok, sumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Pangatlo po, dito po ako magtatapos. Ang dakilang pananampalataya ay nagtitiwala sa kaloob ng Diyos sa panahon ng pagsubok. No? So, isang magandang bagay, kahit na ang ugali niya natatakot. No? Natatakot siya. Pwedeng yung kanyang pagkatakot is about sa kanyang future. Paano na? Pati yung kanyang kalagayan. Pero, hindi na malagi yung takot na yon na naig pa rin yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. No? So sabi nga sa Genesis chapter 22, verse 8, verse 13, and verse 14, sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin." Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na mga sungay na nakapakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inhandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na ito ay tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At hanggang ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at
ng paraan upang malampasan ito. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahapis. No? So, nakita natin na kung saan ay ang Diyos ang magpuprovide. No? Ano man ang purpose ng Panginoon, saan man tayo dalhin, ano man ang ating mga karanasan, is pinakita ng buhay ni Abraham na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Binigyan ka ng pagsubok, hindi ka pababayaan ng Diyos. Binigyan ka ng pagsubok kasi alam ng Diyos yung kapasidad mo. Kilala ka ng Diyos. Alam niya yung kakayahan mo. Alam niya yung proseso ng pananampalataya mo. Anong level ng pananampalataya mo. Kaya yung salitang, Lord, I give up, alisin natin sa vocabulary natin. Ayoko na. No. Kasi kilala ka ng Diyos. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Meron isang kwento, lumang kwento, tungkol sa mag-aama, dalawang anak, isang ama, na naghahakot ng lipat bahay. No? Ang sabing gano'n ng panganay, Tay, bakit mo binigyan ng malaking kahon yung si Bunso? Sabi kasi ng panganay, parang hindi niya kaya. Ang laki kasi ng kahon, ang liit lang ng kapatid niya. Sabi niya, Tay, ba't mo binigyan ng malaking kahon si Bunso? Hindi naman niya kaya. Dapat sa akin mo lang binibigay malaking kahon, tapos sa kanya maliliit. Natural naman sa panganay na kapatid. No? Sabi ng tatay, kilala ko yung kapatid mo. Tsaka alam ko yung bigat na ibibigay ko sa kapatid mo. Malaki nga yun, pero magaang naman yun. Di ba, no? So, kasi alam ng tatay kung magaang yun, mabigat. At alam niya kung kaya ng kanyang anak. Siyempre, yung kapatid, kikita niya, hindi niya kasi alam Ang tatay kasi nagbibigay ng kahon Ganon din ang Diyos, no? Ang Diyos ang nagbibigay ng pagsubok. Alam ng Diyos na kaya natin yun. No? Meron lang siyang purpose kung bakit niya ibinibigay itong mga pagsubok na ito. At sabi sa banal na kasulatan, para sa itong ating ikabubuti. No? Ang kailangan lang trust and obey. At sabi sa mga talata, ito ay ginantimpalaan ng Panginoon. After noon, merong prosperity, merong victory, at naging channel ng God's blessing. Si Abraham, sa pamamagitan niya, ay pinagpala ang maraming bansa. No? May purpose ang Panginoon kung bakit tayo dinala dito. Magpamalas ng pananampalataya at maging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen? Maging daluyan ng kanyang pagpapala. Hanggang sa muling pagdating ni Kristo, masumpungan niya tayo na sumusunod sa kanyang kalooban, namumuhay sa kanyang kalooban, at ginagamit ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Masarap pakinggan pagdating sa langit, sabihin niya, ang kaibigan kong si Awit. Nasaan pupunta si Awit? Ang kaibigan kong si David. No? Ang kaibigan kong si Adrian. Amen? No? Masarap pakinggan pagharap mo sa Panginoon. Wow! Jojit, pumasok ka sapagkat ikaw ay aking kaibigan. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Patuloy naming sinusuko sa iyo, Panginoong Diyos, ang aming buhay. Nais po naming sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Kalooban mo ang siyang maghari sa aming buhay. Hanggang sa muling pagparito ni Kristo, sa proseso ng aming pananampalataya, ay maipamalas namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagmamahal sa iyo, ang aming pagtitiwala sa iyo, sa pamamagitan ng aming patuloy na pagpapasakop ng aming buhay sa iyo, ng aming pagsunod sa iyo. Tulungan mo po kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.